Ang tanglad ay may compounds tulad ng cetral at geraniol. Ang citral ay may antimicrobial at anti-inflammatory properties. Pero ang citral ay may epekto rin sa smooth muscle activity. Ang matris ay isang smooth muscle. Sa laboratory studies, may ebidensya na ilang essential oil component ng tanglad ay maaaring mag-stimulate muscle contraction kapag mataas ang concentration. Ibig sabihin, sa normal na pagkain bilang rekado ay mababa ang risk. Pero sa concentrated tea o essential oil form, mas mataas ang potensyal. Dahil dito, hindi ito nire-recommenda sa mga buntis, lalo na sa mga first trimester, kung saan critical ang implantation at early ang development ng fetus. Kaya kapag mahilig ka sa tanglad, mag-isip ka muna. Baka kasi bawal yan. Kaya i-follow mo na ako at subscribe para mas marami ka pang malaman. Ang yerba buena ay may menthol. Ang menthol ay nagbibigay ng cooling sensation at may mild bronchodilator effect. Pero sa sanggol at may hika, ang menthol vapors ay maaaring magdulot ng reflex, apnea at breathing difficulty dahil sa sensitibo ang kanilang airway. Sa buntis, ang concern ay sa essential oil concentration. Laging tatandaan yan ha, kapag buntis, ang concern ay sa essential oil concentration, tulad ng ibang mint species. Dahil ang mataas na dose ng menthol-based oil ay maaaring mag-cause ng smooth muscle stimulation sa laboratory conditions. Sa madaling salita, kulang ang malawakang clinical trials sa pregnant women. Kaya ang safe recommendation ay umiwas sa concentrated forms. Kaya ikaw, buntis ka ba? Like, comment, and subscribe. Kilalang gamot sa ubo ang lagundi, pero kung buntis ka, automatic bang safe ito? Hindi ganun kasimple ang sagot. Pero bago ko simulan yan, mag-subscribe ka muna dito sa channel ko para sa marami pang ibang kaalaman. Ang lagundi ay may active compounds tulad ng flavonoids, eridoids, at essential oils. May bronchodilating effect ito. Ibig sabihin, nakakatulong itong mag-relax ng airway muscles. Kaya, ginagamit ito sa ubo. Pero may isa pang epekto ang lagundi. Maaari itong makaapekto sa hormonal balance. Sa isang animal studies, ang Vitex species ay may impluensya sa prolactin at iba pang productive hormones. At sa pagbubuntis, napaka-sensitive ng hormonal system. Kahit maliit na pagbabago sa hormone levels, ay maaaring makaapekto sa uterine environment. Bukod dito, kulang pa rin ng malawakang clinical trials sa buntis para masabing 100% na safe ito. Sa medisina, kapag kulang ang safety data sa pregnancy, ang recommendation ay iwasan lalo na sa first trimester. Ang lagundi ay epektibo sa maraming adulto, pero iba ang usapan kapag buntis, kapag may dinadalang sanggol. Mas mabuting kumonsulta muna bago uminom ng anumang herbal. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, mag-subscribe ka na para sa marami pang kaalaman, lalo na kapag buntis ka. Ang eucalyptus oil ay may pangunahing compound na eucalyptol. Ito ay may decongestant at anti-inflammatory effect. At dahil volatile at matapang ito, maaaring ma-irritate ang respiratory tract, lalo na sa may asthma. Ang irritation ay maaaring mag-trigger ng bronchospasm, biglang pagsikip ng airway. At para sa buntis, ang problema ay hindi lang sa paghinga, kundi sa systemic at absorption ng essential oils. At dahil concentrated ito, mas mataas ang potensyal na kumpara sa simpleng dahon. Walang sapat na controlled human study sa pregnancy, kaya generally advised na iwasan ang concentrated eucalyptus oil habang buntis. Kaya kapag bago ka pa lang dito sa channel ko, subscribe and like na rin. Akala mo simpleng oregano lang sa kusina, pero kapag buntis ka, may parte nito ang pwedeng maging delikado lalo na kung concentrated oil ang gagamitin. Ang tinutukoy ko dito ay oregano, lalo na oregano oil o concentrated extract, hindi yung simpleng dahon lang na pangluto. Ang oregano ay may active compounds tulad ng carbacril at thymol. Ang mga chemical na ito ay may strong antimicrobial at anti-inflammatory properties. Pero dahil malakas ang epekto ng mga compounds na ito sa smooth muscles, may concern sa pagbubuntis, lalo na sa mataas na dose. Ang uterus o matris ay isang smooth muscle. Sa laboratory studies, ang ilang essential oils na may similar na compounds ay maaaring mag-stimulate ng muscle contraction. Kaya naman sa high concentration, may theoretical risk ito na mag-trigger ng uterine contraction, lalo na sa mga early pregnancy. Bukod pa rito, ang essential oil ay may highly concentrated. Isang patak ng oil ay katumbas ng maraming dahon. Ibig sabihin, mas mataas ang potency at mas malalakas ang epekto sa katawan. Dahil sa medisina, kapag may possibility na makaka-apekto sa uterus at walang sapat na clinical trial sa buntis, ang recommendation ay avoid during pregnancy, lalo na sa mga first trimester. Ang pagkain ng oregano bilang recado ay iba sa pag-inom ng concentrated oregano oil. Kapag buntis, huwag basta mag-self-medication ng herbal oils. Mas mabuti na yung siguradong safe kaysa sa risky. Subscribe for more. Buntis ka ba o may kilala kang buntis? Huwag basta iinom ng herbal, lalo na ito na itutok natin ngayon. May isang halamang gamot na pwedeng maapektuhan sa atay at sa pagbubuntis kapag mali ang paggamit nito. Bago ko simulan ang video ko, huwag niyo kalimutan na mag-like, share, and subscribe.
Ang halamang tinutukoy ko ay ang makabuhay. Kilala rin ito bilang pampalakas ng resistensya at panlaban sa lagnat, pero hindi ito automatic na safe sa pagbubuntis. Dahil ang makabuhay ay merong active na compounds tulad ng alkaloids at diterpenoids. Ang mga chemical na ito ay may malakas na biological effect sa katawan. Based sa ilang pag-aaral, ang sobrang paggamit ng makabuhay extract ay naiugnay sa liver toxicity o pagkasira ng atay. At kapag buntis ang isang babae, mas sensitibo ang atay at buong katawan dahil may dinadalang sanggol. Kapag naapektuhan ng atay, maaaring maapektuhan ang pag-filter ng toxin sa dugo at maaaring maapektuhan rin ito sa baby or makaapekto ito sa baby. Bukod dito, ang ilang herbal compounds ay maaaring mag-cross sa placenta. Ibig sabihin, kung ano ang iniinom ng nanay, maaaring ma-expose din sa fetus. Wala ring sapat na malawak na clinical trials na nagpapatunay na ligtas ang makabuhay sa pagbubuntis. Sa medisina, kapag kulang ang safe data or safety data, itinuturing itong hindi recommended sa buntis. Kaya tandaan, hindi porket natural ay wala ng side effect. Sa pagbubuntis, mas mabuting umiwas kaysa magsisi. Kaya kung buntis ka o kaya may kilalang buntis, huwag basta-basta susubok ng herbal remedy nang walang payo ng doktor. Subscribe for more. Alam mo ba na hindi lahat ng bahagi ng malunggay ay safe sa pagbubuntis? May part nito ang may potential ng uterine effect. Pero bago natin simulan tong topic na to, please like and subscribe. Ang malunggay leaves ay mayaman sa iron, calcium, vitamin A at antioxidants. Sa katunayan, sa maraming kultura, ginagamit ito bilang nutritional support sa buntis. Pero dapat ang pag-usapan ay ang ugat at balat ng puno ng malunggay. May ilang studies na nagpapakita na ang root extract ay may mga compounds na maaaring mag-stimulate ng uterine contraction. Ibig sabihin, habang ang dahon ay generally considered nutritious, ang root preparations ay hindi nire-rekomenda sa pagbubuntis. Ito yung number 1 na dapat alam nyo. Bukod dito, ang sobrang vitamin A intake, lalo na concentrated supplement, ay maaaring may epekto sa fetal development kung mataas ang dose. At ang conclusion dito, malunggay leaves bilang pagkain, karaniwang okay lang ang tamang dami. Pero malunggay root tea o extract, iwasan habang buntis. Usapan natin kung bakit nga babawal ang aloe vera sa buntis. At kung ano ba yung bawal at hindi bawal. Bago tayo magsimula, like and subscribe dito sa channel ko para marami pa po kayong malaman bukod sa pagbubuntis at sa iba pa. So una dito, ang aloe vera ay madalas na tinatawag na Aloe barbadense. Ay isang halaman na maraming ginagamit sa gamot at kosmetiko dahil sa mga bioactive at compounds nito tulad ng polysaccharides, anthracenones, lalo na yung aloin at iba pang antioxidants. May mga pag-aaral na tumutukoy sa potential nito ng anti-inflammatory at skin soothing at laxatives effect. Ngayon, aloe vera at pagbubuntis, ano ang sinasabi ng sensya? Yung topical na panlabas na gamit, generally considered low risk ang topical aloe vera or aloe vera gel sa balat kahit buntis. At walang matibay na ebidensya ng pinsalang direktang epekto sa fetus. Gayunpaman, may ilang mga kaso ng irritation, rash, itchiness o allergy dermatitis lalo na kung mataas ang anthracenones content o kung sensitibo ang balat ng buntis. Kadalasan kasi may iba't ibang produkto ay may mga pagkakaiba sa kalidad at nilalaman. Kaya mas ligtas pa rin yung mag-patch test muna bago gamitin ng malaking bahagi ng balat. Dito, maaaring ligtas ang panlabas na paggamit ng aloe vera or sa balat lang gagamitin yung mga aloe gel. Mag-ingat lang sa allergies, anthracenones, at leave-on products. Walang sapat na strong human studies kaya dapat mag-ingat pa rin. Pagdating naman sa oral o pag-inom ng aloe vera, ito ang pinaka-importanteng aspeto para sa mga buntis. So dito maraming scientific na reviews at pag-aaral ang nagpapakita na hindi inirerekomenda ang pag-inom o pagkain ng aloe vera sa pagbubuntis. Dahil sa mga potensyal na panganib na pwede mong maranasan dito. Laxative effects ng aloe vera. Ang aloin sa aloe vera latex ay isang malakas na laxative. Ito ay maaaring magdulot ng cramps, malubhang diarrhea, electrolyte imbalance, dehydration, at potensyal na pagtaas ng uterine activity. Uterine contraction. May mga theoretical at pre-clinical reports na pwedeng magkaroon ng uterine stimulation at posibleng magdulot ng preterm labor o miscarriage. Yan yung mga pwedeng effect kapag umiinom kayo ng aloe vera. Ang gastrointestinal at metabolic effects, maaaring makasama sa tiyan, magpababa ng potassium na mahalaga sa heartbeat at muscle function, at maka-interact sa ilang gamot. Dito naman tayo sa liver at kidney concerns. May mga naitalang cases ng hepatitis at organ stress sa ilang form ng oral aloe. Ang pregnancy risk classifications naman ay systematic review sa herbal medicine. Safety list aloe vera bilang herb na dapat i-avoid sa pregnancy. Sa madaling salita, hindi ligtas at hindi inirerekomenda ang pag-inom at pagkain ng aloe vera habang buntis. Lalo na kung yung produkto, yung binibili ninyo, nabibili nyo lang sa labas,
Meron kasi yan siyang latex at saka anthracenones content. So dito ano ang sinasabi ng mga pag-aaral at systematic reviews? Para sa herbal medicine safety reviews, inirekomenda ang pag-iwas ng ingestion ng aloe vera sa mga buntis sa maraming scientific herbal safety reviews dahil sa theoretical teratogenic risk at uterine stimulation. Para naman sa biological and toxicological studies, may mga animal studies na nagsasabi na oral aloe latex extracts ay maaaring magdulot ng teratogenic effect at other toxic effect sa embryo or fetus sa high doses. Nag-note naman na hindi ito direktang nangangahulugan ng parehong epekto sa tao, pero ito ay isang malinaw na babala sa paggamit habang buntis. Take note lang sa mga buntis, yan, huwag inumin o kainin habang buntis, lalo na iwasan yung buong dahon niya na gawing juice o yung product na may latex o hindi process. Yan. Kung insidente na nakain mo ito, mag-contact agad kayo ng healthcare provider para magawan agad ng paraan. Dito pinag-usapan lang natin yung para sa mga buntis kung pwede ba to. Sa mga hindi naman buntis, pwede to kung gusto niyo magpapayat. Kasi hanggang dito na lang tong topic ko tungkol sa aloe vera. Hindi talaga siya pwede sa buntis. Ayan. Bago ninyo iwanan ng video ko, please share and like, subscribe.